What's up guys? Welcome back sa ating panibagong video. So ngayon guys, mayroong dinala dito na power amplifier. So brand name ito is Ace LX20 no. Gusto lang dito ni Bossing is padagdagan ng power outputs transistor. Tapos mahina yung isang channel. So ipipix natin to. So dagdagan lang natin guys ng tig-isang power transistor para mas lalong tumibay. So yung kailangan natin dito na mga pyesa is TTC 5200 at saka TTE 1943. So pares po ito. Itong dalawa ay sa channel A, itong dalawa is channel B. Pares po sila. Tapos kailangan natin dito ng 5 watts resistor na 0.33 ohms. Tsaka ito, yung mica insulator, gagamitin din natin. Siyempre yung screw. So kakabit lang natin guys, papapakita ko sa inyo kung paano natin magdagdag ng power transistors. So let's go. So ito po mga guys, makikita natin yung mainboard ng Ace LX20 no, power amplifier. Pansin natin meron po siyang bakante isa dito, C5200. Pero yung nakalagay dito na parts na nauna is TTC. Yan. TTC at saka to is same lang po yan. Same function. So dito sa kabila is E1943. So yung nakalagay naman nila dito is TTE 1943. So same value lang yung ikakabit natin dito. So may bakante isa. So yung kanilang base dito is meron ng resistor. So yung idagdag na lang natin is dito may bakante na 5 watts 0.33 ohms. Same dito sa isa 0.33 ohms. So dito natin ikakabit yung TTC 5200 dito, tapos yung TTE 1940 is dito lang kakabit. So ito po mga guys, nakabit na natin yung 5 watts resistor tsaka power outputs. So binaklas ko po ito mga guys para masolda talaga natin yung paa ng resistor dito sa ilalim. Yan. So kapag hindi niyo ito baklasin is hindi niyo talaga ito masusolda sa ilalim mga guys. So ito pala yung nakabit natin. Ito, tsaka ito yung isa. Tapos nakabit na rin natin yung transistor na ito guys, TTA 943. At saka yung isa naman dito, yung value na kinabit natin ay TTC 5200 na same value dito. So kailangan hindi po sila magkabaliktad. So kung ano yung value dito, TTC 5200, so TTC 500. TTC 5200 din yung ilalagay natin dito. Kasi iba-iba yan kasi ng function. Ayan. So kailangan nakasolda rin yan ng maayos para safe yung amplifier. So dito guys, ikakabit na natin yung isa. Ibabalik natin dito sa casing niya. So ito po mga guys, nakabit na natin yung channel A. So ito naman yung babaklasin natin. So same process guys, kailangan meron kayong kopya na picture para hindi po kayo malito kapag ibabalik natin uli. Yan. So, meron yung screw sa ilalim. Tanggalin nyo lang mga guys. So, ito mga guys, natanggalan natin. Ayan. So, tatanggalin ko muna yung mga screw dito para may pasok na natin yung 5 watts. Ayan. Pansin natin dito is meron po yung blanco. Yan, tapos dito blanco ng isa sa power transistor. Dito rin sa kabila, yung 5 watts.
tapos yung power transistor. So meron nakaabang na resistor base or base resistor. Yan. So tatanggalin muna natin guys para makapasolda tayo ng maayos sa 5 watt resistor sa ilalim. So ito po mga guys, tanggalan natin sa kanyang mismong heatsink. So ito, same value po ito yung kailangan ikabit natin. So dyan natin ikakabit sa may blanco. Ayan. Tapos dito rin yung isa. Ayan. So kakabit ko muna mga guys. So ito po mga guys, na solda na natin. Yan, so pinutulan ko lang yan ng paa dahil medyo mahaba siya. Yan, so kailangan putulan natin para hindi sasayad sa heatsink. So ito, pwede na natin to ibalik sa kaniyang heatsink, no? So pagkatapos magkabit ng heatsink is magdagdag na tayo ng power transistor. Ito na mga guys, nabalik na natin sa mismong heatsink. So pwede na tayo maglagay ng power transistor. So take note guys, kailangan lagyan din natin ng silicone compound para yung init is mag-transfer kagad sa heatsink. Yan. So lagyan muna natin ng power transistors. Ito na mga guys, nakabit na natin yung power transistors. TTE 1943 at saka TTC 5200. Yan. So yung mga mahaba na paa, yung natitira is putulin natin. Putulin muna natin. Ito na mga guys. Naputulan natin yung mahaba na paa. So ito ibabalik na natin sa mismong casing. Dahil pagkatapos tatry natin i-testing. So bago natin yan ikabit is kailangan naka-double check. Testiran nyo muna guys kung wala bang sabit yung collector ng bawat transistors dito sa heatsink. So kung merong shorted is kailangan tanggalin yung transistor ulit, baka sumayad sa transistor sa heatsink. Yan. So double check natin guys bago natin i-salpak, no? Ito mga guys, nakabit na natin yung channel B na power amplifier. Yan. So double check natin yung wirings bago tayo mag testing, no? Yan, so kailangan check nyo palagi yung positive tsaka negative. So mas mainam talaga na meron kayong picture para hindi po kayo nalito sa pagkabit ng ibabalik na wirings. Yan, so meron namang sulat BCC minus tsaka BCC plus, no? Yan. So ito, outputs po ito patungo sa speaker. Yan. So, kapag mag-testing na tayo, kailangan meron tayong test valve. Yan, meron tayong test valve. So, idadaan natin sa test valve, no? So, power on natin. Ayan po siya mga guys. Ayan. So, click naman yung relay. Check natin yung kinabit natin. So kailangan yung ikakabit nyo dito is yung original na pyesa talaga. Dahil once nagkabit kayo ng peke na pyesa niyan is baka yan lang ang magsanhi ng pagka-problema ng ating power amp. So mas mainam mga original na parts yung ikakabit natin, no? Yan. Okay. Try natin yung volume kung magsisignal ba dito. Oops. Naka-parallel kasi ito yung volume, yung selector ko dito. Ayan. So lagyan natin ng speaker, no? Testing natin. So ito po mga guys, naka-connect tayo sa mixer patungo dito sa amplifier, naka stereo. So power on natin.
Yan. So, dito tayo nakakonect sa channel A, speaker. So, palitan muna natin ng music. Ito. So, transfer natin yung speaker sa B. So, na-transfer na natin yung speaker sa B. Volume natin yung B. Ayan siya guys. So, okay na to. So, yan lang po kadali guys magdagdag ng tig-isang power transistor. So, advantage dito is mas lalong tumibay yung ating power amplifier ito. Tapos, pwede tayo mag-load dito ng tig 1000 watts per channel. Yan. So, yan lang po guys yung simpleng video natin. Maraming salamat. God bless. At saka ingat tayong lahat.